The long wait is finally over. Yes, eto na po ang 2025 Mio Gear S na nandito na ngayon sa atin sa Pilipinas 2026. Kung hindi nyo natatanong mga bossing, last year po Indonesian market inirelease ito at ngayon naman May 29, 2026 sa Pilipinas sa mga kasa ay makakakita ka na merong display. Madami nag-aantay nito lalo na yung mga fans ng Mio Gear dito sa atin sa Pilipinas na version 1 hybrid dahil sa mga nabagong features at mga idinagdag dito sa motor na ito. Aalamin natin yan sa kabuuan ng video kaya wag kang kukurap dahil ang version 1 na 2021 Mio Gear ay may bago na po ngayon. Ito ang version 2 Mio Gear Hybrid at ito ang aalamin natin sa kabuuan ng video. Wala pa nung beat, wala pa nung click, wala pa nung ADP, wala pa nung XRM, wala pa nung rider o winner. Boss Motovlog. Ang Mio Gear ay parte ng Mio series na kung saan maraming motorsiklong modelo pero iisa ang makina, na kung saan ang OG sa lahat ng mga yan ay ang nag-iisang legendary Mio Sporty na kung saan 2003 pa unang nagsimula ang makina at in-enhance ginawang 125 at nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. At sa maraming version at maraming taon na dumaan ay marami na rin pong inilabas na 125cc na Mio series. Andyan ang Mio i 125, Mio Soul i 125, Mio Gear, Mio Gravis, isama mo na rin ang Mio Fazio at yung Aerox na tinatawag na ring Mio. Bukod sa Aerox, halos 125 na po lahat ang mga sisi ng makina na yan. Nagsishare sa isang makina pero napakadaming modelo. Isang marketing strategy na talaga namang pumatok at nagtagumpay dito sa atin. Biruin mo, kung ayaw mo yung isang design na yon, pwede kang pumili sa ibang design na 125cc rin pero ibang modelo. Kumbaga hindi mo kailangan lumipat ng kabilang bangka para manghuli ng isda. Kung ayaw mo ng Mio Gear, siguradong may magugustuhan ka pang napakaraming modelong nakahanda ang Yamaha at hindi mo kailangan lumipat ng Honda para makakuha ng motorsiklo mo. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayon, ang pagpapalitan nyo nito ng Mio Gear 125 na ngayon ay hybrid na. Isang patungan din ng pagtatagumpay ng Mio Gear dito sa Pilipinas dahil nagkakaroon na siya ng upgrade. Hindi lang sa kulay ng mga nakakarang taon, kundi malaking pagbabago po ito. Yan ang isa-isahin na natin at para hindi ka na mainip, i-subscribe mo na ang ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga video na ilalabas pa natin tungkol sa Mio Gear. Bago na ang headlight assembly nito pero makikita mo pa rin sa tindigan yung pagiging Mio Gear niya. Ang pagka-distinct look nito ay ganun pa rin. LED ang ilaw niya sa headlight at yung mga turning lights naman po ay bulb type. Sa likod, LED na rin po yan. Ibang-iba na rin po ang hulma ng taillight nito pero mas parang nagustuhan ko yung taillight nung dati, yung luma ano. Nagmukhang grabis yung taillight na medyo plain na wala na yung mga kurbahan no. Pero para sa akin lang naman yan. Isa pa sa nagbago dito yung kanyang mga gulong. Ang dating gulong nito, ang sukat ay 14. Ngayon po, ginawa ng D12 mga bossing. Kung mapapansin nyo, ang sukat nito sa harapan, 110/70 by 12. Sa likuran naman po, parehas din po, 110/70 by 12. Parehas na D12 ang gulong, naka-tubeless at bago na rin po ang disenyo ng kanyang mags. Naka-disc brake ang unahang preno nito. Sa likod naman po ay naka-drum brake pa rin. Isa lang sa maganda dito sa mga Mio series pwede ka magpalit-palit ng gulong. Halimbawa, gusto mo yung sukat na 14 na kasing size nung Mio Soul i na makapal yung likod, o kung gusto mo naman yung sa Mio i na 14 din na medyo manipis lang, pwede mo isalpak yan dito. Pwede ka magpapalit-palit. Pasok na pasok po at sukat na sukat pa rin po yung mga hub niyan. Yan ang kagandaan sa mga Mio series nila. At dahil nga mas pinaliit ito pero mas makapal naman, mas mararamdaman natin yung mas magandang stability niya lalo na in high speed.
Ang downside lang nito ay mababawasan ng konti yung leaks lalo na pag singit-singit sa mga traffic dahil medyo mas mabigat na ng kaunti ito conforme sa mga dating gulong na 14 na medyo manipis lang. At dahil dyan mas bumaba ang horsepower nito, inono ng maayos ng Yamaha para naman mas malakas pa rin ang arangkada nito o yung kanyang torque. Ito ay kayang sumipan ng 8.3 horsepower na dati po is 9.3. Pero pagdating naman sa arangkada, bumawi sila. Yung dating 9.6 Nm ngayon ay kaya ng umarangkada ng 10.6 Nm na kung saan dito nilikha ang porte nitong Mio Gear ay para sa mga arangkadahan pang singit-singit sa traffic at stability lalo na sa mga long ride, lalo na kung may mga angkas ka pa o may mga bagahe ka. Malaking bagay ang gulong at isa rin ito sa nakaka-apekto sa overall performance ng isang scooter o motorsiklo. Kaya naman ang gulong nito, kung gusto mong mas mataas ang horsepower, mas magmatipis ka na gulong, mas mapapalakas mo ang horsepower nito at ganun din ang kanyang arangkada. Ito yung tinatawag na overall horsepower. Iba pa kasi yung engine horsepower lang mismo, sa makina lang yon. Kumbaga ito, kabuuan ng motor. Kasama na gulong, bearings, lahat na nakakabit sa motor. Hindi kagaya ng engine horsepower, sinusukat yung ikot lang ng makina. Iba pa po yun. So masyado siyang technical. Pero mararamdaman mo yan pag ginamit mo yung old model na version 1 na gear at gagamit ka ngayon ng isang version 2 na hybrid. Ito po may kakaiba kang mararamdaman sa kanila na depende sa riding habits mo, kung ano ka, kung mabigat yung timbang mo o magaan ka, depende sa'yo kung saan mo mas nakukuha yung comfort. Yun ang pinaka-priority ni Yamaha ngayon. Kumbaga hindi na siya kagaya dati nung nagsisimula pa lang, puro sa pabilisan ng kanyang specs. Ngayon iba na po. Isa pa sa nadagdag dito, meron na siyang Y-Connect na kung saan pwede mong i-connect yung cellphone mo, pwede mo makita yung mga kailangan mong detalye sa motor mo. Dahil sa Y-Connect na yan, binago na rin po ang kanyang display. Yung dating naka-analog type ngayon po ay digital panel na po mga bossing. Mas clear na siya, mas kita mo at medyo upgraded na siya. Kumbaga, sumasabay na rin sa mga uso yan. Kung titingnan naman yung mga buttons, ganun pa rin, napaka basic lang. Left and right signal light, busina, high and low beam sa kaliwa. Sa kanan may idling stop and start system, may hazard light, andyan din yung inyong ignition. Traditional lang susi nito na may shutter lock. Pwede ka rin magsaksak ng cellphone mo dito, lalo na pag long ride, pwede ka magsindi ng yosi mo, magpaliyab dyan dahil naka cigarette type itong charger niya, At isa pa, hindi ko lang naipakita, meron din itong answer back. Kumbaga sa susian mga bossing, kasama na yung pindutan doon na pag pinindot mo siya, tutunog yung motorsiklo mo. Halimbawa, maraming motor na nakaparking, parehas kayo Mio Gear. Hindi mo alam kung alin yung sayo, hindi ka sasampa ng motor na may motor. Alam mo sigurado na yung motor mo ang masasampahan mo at hindi ka magkakamali. Mayroong 18.6 liters under seat compartment at kaya ring magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity. Na ayon sa mga sabi-sabi, kaya tumakbo daw ng 60 km per liter, pero tingin ko hindi aabot dyan dahil nga sa mahal ng gasolina ngayon. Ay hindi pala, walang connection. Sa tingin ko mga nasa yan, sagad na yung 50 km per liter. Pero kung mag-average man siya, nasa 45 to 47. Depending on weight at road situation. Depende sa dinadaanan mo. Siyempre, kung bundok yan, tapos ang bigat mo pa ng buhala ka, mag-diet ka naman. Itong Mio Gear Hybrid ay nagkakahalaga ng 81,900. At depende yan, pagdating sa kasa, may patong na yan. Siyempre, may rehistro, kasama rin insurance, sagad na yung 3,000 patong dyan, 5,000, medyo mataas na yun. Kaya, ang the best nun, maghanap ka na sa iba. Pero dito sa napuntahan ko, wala pa silang quotation, di pa available kasi nga bagong lapag pa lang. Wala pa nung beat, wala pa nung click, wala pa nung AD. Pansin ko lang, ang ganda ng handlebar sa bar end nito. Iba na rin, kahit yung maliliit na detalye, may nagbago dito. Isa pa, idagdag ko rin yung nito, park brake lock. Meron yan mga bossing, halos lahat ng Mio series meron ganyan. Para halimbawa, nagpark ka sa isang elevated na lugar, hindi po dadaos-dos pababa ang motor mo o palusong, Kumbaga stable pa rin siya kahit elevated yung pinagparkingan mo. Malaking tulong yan mga bossing. At isa pa, ang ganda rin ng kanyang grab bar sa likod. Pwede mo ikabit lahat ng kailangan mo. Pwede ka maglagay ng saddlebag dyan mga bossing. Yung kanyang gear na nakalagay dito, yung
3D emblem, napakaganda, no? Ang lakas maka-elegante nung datingan. Pati yung tambucho, iba na rin yung kanyang disenyo, yung pinaka heat guard niya, 'di ba? Kumbaga yung ganitong motor mga bossing, Yamaha, Mio Gear, mataas po ang value nito. Kahit yung resale value mataas din po. Kaya kung kukuha ka, maganda kumuha ka na nito. At kung napupusuan mo to, walang pwedeng humadlang sa'yo kundi yung kagustuhan mo lang. Dorado na makina, matipid